Para sa aking second mission, gagamitin natin itong bangkat kasi tuturuan ako ni Ate Ruth na mag-harvest ng gulay dito mismo sa gilid ng bundok. Wow, ganda dito! Pero mamaya na yung sightseeing, meron pa akong mission 2 na dapat gawin. Taas natin, Ate Ruth. Opo. Ano ba mga tinatanim nyo dito, Ate Ruth? Patani po, sir. Patani? Opo, tsaka sigarilyas. Yun yung i-harvest natin ngayon. Opo. Pero bukod ho dyan, ano pa hong mga tinatanim dito? Mga gabi po. Gabi? Kamute. Siguro ngayon, umaga pa, no? So wala pang gabi. Meron na po. Nagbibiro lang ho ako. Ano ba yan? Di pumasang joke ko kay Ate Ruth. Nasa gilid ho tayo ng bundok. Saan ho kayo kumukuha ng tubig? Malayo po. Doon pa po sa baba po kami kumukuha ng tubig. Pinapasan po namin dito. Pinalagay po namin dyan yung galon. Tapos pinapasan namin. Tapos inaakit nyo ho dito yung tubig? Inaakyat po. Sige ho, tara ho. Tayo ay mag-harvest na, Ate Ruth. Paano ho ba ang tamang pagpitas? Ganito po. Isipin nyo yung mga gulay na kinakain natin dito pa galing sa bundok. Ang hirap din ang ginagawa ni Ate Ruth, no? Pero buti na lang may tumutulong sa kanya. E di yung mga anak nyo, Ate Ruth, tinuturuan nyo rin Marunong na po sila kahit maliit pa po sila. Kahit na 6 na taon pa po yung bunso ko at saka 8, marunong na po sila kasi nakikita po nila sa amin na mga magulang nila kung paano po yung ginagawa namin. Bukod ho ba sa pagtatanim, pag-aani, ano ho bang hanap buhay pa dito? Ano po, nangangaso po. Nangangaso? At saka po nangingisda. Ano-anong mga hinuli nyo pag nangangaso? Baboy po, baboy ramo. Baboy ramo? Opo. Saan ho? Meron ho dito mga baboy? Doon po sa bundok po. Alam nyo ho, ako, pag kunyari pupunta sa mga gubad-gubad, ganyan, lagi ako nagtatabi-tabi ho. Ang turo ng mga matatanda, dapat daw sabihin yan para yung mga bantay ng mga puno at halaman ay hindi mo may istorbo. Uso po sa amin yun. Sa lingwahe po namin, lumabas kay aba pa na malyari. Ang haba. Opo. Tabi-tabi po na lang din sa akin. Tabi-tabi po. Okay, parang medyo marami-rami na ata itong napitas natin, Ate Ruth. Opo. Ang tanong niyan, gusto ko kasi matikman. Matitikman ko ba to? Opo, iluluto po natin. Meron? Anong Meron tawag po. sa luto nyo? Sukit. Sukit? Opo. O game. Game ako. At yan ang magiging third mission ko sa araw na to, ang pagluluto ng Sukit. sukit. Excited na ako. Pero bago ang lahat, second mission, accomplished! Yo! Nice one, Ate Ruth! Let's go. Luto na tayo ng sukit. Sarap ng tubig. O mga explorers, huwag niyong kakalimutang uminom ng tubig, ha? Dahil kapag physical ang activities natin, baka ma-dehydrate kayo. Kaya uminom kayo ng tubig. Kumbaga, sa video games, para lang kayo nagre-refill ng HP o health points. Kaya sobrang importante niyan. Pero gayahin niyo ako, may dala akong sariling lalagyanan ng tubig. Bakit? Kasi gusto kong makatulong sa kalikasan. Ayoko na magkalat ng mga water bottles. Huwag kayong maging Juan tamad. Be Juan tama. Yo explorers! Alam nyo ba na sobrang taas ng bundok na tinataniman ng mga Aita farmers dito sa barangay na Buklod? Nasa 279 meters o 915 feet above sea level yung taas ng bundok na to. Grabe, nakakalula, di ba? Kaya bago sila magtanim ng gulay, sinisigurado muna nilang ligtas yung area na pagtataniman nila. Nilalagyan po namin ng bakod para po hindi po makapasok yung mga kambing, para hindi po masira yung mga tanim namin. Tsaka protection na rin po sa aming pamilya kasi unang-una po mataas po yung pinagtataniman namin, baka maulog po sila. Tama! Dapat laging nag-iingat. Dito kung saan sila nagtatanim may slope o may libis. Dapat talaga lagi mag-ingat para hindi ka madulas. Lalong-lalo na pag umuulan. Kaya dapat hindi mawawala ang mga malalaking puno sa kabundukan. At dahil ang mga katutubong Aita ng Florida Blanca ang tagapangalaga ng kalikasan dito, bawal po dito sa barangay na Buklod na kinakalbo yung mga puno. Kung alimbawa po magpuputol ka ng puno, dapat papalitan mo po yun. Kasi pag wala pong puno yung bundok, mas kadalasan pong naglalandslide po yung kabundukan. kaya dapat hindi mawawala ang mga malalaking puno sa kabundukan. Kaya ngayon po dito sa barangay na Buklod po, yung ginagawa po namin, nagtatanim po kami ng puno para po hindi na po kami makaranas ng landslide.
Dahil malalim na ang ugat ng malalaking puno, kumakapit ang lupa sa paligid ng mga ugat. Kaya kahit umulan, hindi gumuguho ang lupa. Ang mga puno ay nakakatulong para hindi magkaroon ng landslide sa bundok. Nasisipsip din ng mga ugat ng mga puno ang sobrang tubig ulan. Kaya nakakatulong ito sa pagpigil ng baha sa kapatagan. Kaya kapag inalagaan natin ang kalikasan, ililigtas tayo nito sa kapahamakan. Dahil magaling magluto ang mami ko at lagi akong may mga kasamang enjoy din kumain, Ako pag nagta-travel talaga ako, hindi mawawala ang food trip. Kaya andito ulit kami ni Ate Ruth, magluluto kami ng sukit. Ano ba mga kailangan natin, Ate Ruth? Yung unang gawin po natin ay yung babalatan po yung ube. Ube, yan yung pinag-uusapan ho natin kanina sa palengke. Opo. At saka yung kasama po niya patane. Pinitas natin niya kanina. Opo. At saka yung sitaw, at Sitaw. saka sigarilyas. Kung napapansin nyo, explorers, hindi na kinakailangan ng mantika. Hindi na. Talagang healthy talaga to, Ate Ruth, no? Opo. Sige, simulan natin ang paggawa ng sukit. at binalatan niya na ang ube. Ang talim ng itak ni Ate Ruth. Kaya paalala explorers, tuwing gagamit ng matatalim na bagay, dapat laging may mas nakakatandang umaalalay sa inyo para hindi kayo masusugatan. Ito po, kumisan, hindi na po kami mananangalian ng kanin. Nakakabusog ho ba siya? Mabigat po sa tiyan namin to, sir. Eh di yung mga bata ho dito, Sanay na po dito. sanay ho kumain ng gulay, no? Ginagawa na po nilang tinapay yung mga... Talaga ho? Ano ho bang ibig sabihin ng sukit? Sa Yung- Tagalog, pakdi. Ah, yun ho siya. Opo. So, pakbet ay sukit. So, ito, nilalagay ho natin yung sitaw Tsaka patane. sa kapatani sa kasama ng ube. Opo. Tubig, asin. Mm. Sasalang na po natin itong sukit. Yan, papakuluan ho, no? Papakuluan po natin. Pero, syempre, Yun, takip natin. ulam, may ulam na tayo, pero walang kanin. Kaya nandito si Tatay Bert, si Tatay Ronnie at Tatay Kennedy kasi sila, sagot nyo yung kanin, di ba po? Paano ho lutuin ng kanin dito? Ganito yung paglulutuhan ng kanin Sa kawayan ho. sa kawayan. Paano ho yun? Ito ang kawayan. Lagyan ng tubig dito para maluto yung bigas sa loob. No rice cooker, no problem. Pinangangalagaan namin yung kawayan sa bundok. Kasi mas malaga sa amin yung kawayan, bamboo. Yan ang pinaglulutuan. Pero hindi ho naiiba yung lasa niya sa pagliluto niyo sa... Masarap yung luto sa buho kaysa kaldero. Mas may extra lasa ho, no? Oo. Manamis-namis siya. Huwag mong punuin. Pag pinuno mo yan, hindi na maluluto. Yung pag kukuhan sa kanin, Ayan, pati bubuksan natin. Sige. Oh, ang galing oh. Parang niluto rin sa rice cooker. Ang galing. So, paano ito? Bubuksan yung buong kawayan? Buksan yung buong kawayan. Ah, so, Para makita mo yung sa loob. so kapag nagamit na, wala na. Okay, sige nga tayo. Wala na. Subukan natin buksan. Na-curious ako lalo. Anong lasa? Amoy pa lang, masarap na. Ang galing oh. Ayan. Tikman ko po ah. Oh. Anong tawag ulit dito? Patulang. 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 May- Tikman natin ang patulang. Okay siya. Okay siya. Masarap tayo. Well played. Ano siya eh? Medyo may lagkit. Pero po yung lasa niya, Lasa That- buho. mas mabango siya. Mabango yung luto sa buho. Yan. Mas masarap talaga kumain pag sabay-sabay. Oo. O, tikman ko na tong sukit. Opo. Luto ni Ate Ruth to. Sarap to. Okay, ito ang ube. Gana ko na sir. Tapos, Yan mo. lagyan nyo ng sabaw yung ano natin. Oo nga. Lagyan mo sa buho. Alagang-alaga ako ni na Ate Ruth ah. Sarap sabaw. Sa kultura po kasi namin, hindi na po kami gumagamit ng plato. Ay, hindi na po. Hindi na po. Ganito na Ilagay mo po. sa Ay, Yan. diyan tayo kumain. Mas masarap pong kamay po ang ginagamit. Ay, di kamay po tayo.
Kahit ako nagulat na naparami yung kain ko. Sarap ha? Yung totoo po niyan, hindi po talaga ako mahilig sa kulay. Wow. Pero ito, sarap nito ha. Pwede po bang mahingi ng sigarilyas tayo? Teka rin, mamit. Galaway. Galaway. Kalaway yan. Galaway. In fairness, pati utak ko nabubusog sa kalaman. Yung kinakain nyo, kahit simple man o magarbo, pero kung mahal mo sa buhay yung mga kasama kumain, mas sumasarap. Yan Mas po. masarap yun. Ito po, pinapasa nyo po yung tradisyon nyo. Ano po, marunong po silang magluto ng ganito. Halimbawa po, pag nasa school po sila at naisama po sila dun sa tinatawag po sa school na Sukit Festival. May pamahagi rin po nila sa mga teacher yung tradisyon po namin na ganito po yung sukit. Ako, napansin ko simula ng pagdating ko po dito sa barangay nyo, yung mga tao sa barangay na Buklod, talagang masisipag. Parang lahat ng nakikita ko, nagtatrabaho, kunyari, lahat, lalo na sa Ate Ruth kasi nakasama ko siya buong araw. At kaya naman din nagtatrabaho sila is para sa mga mahal nila sa buhay, para sa future ng mga anak nila. So masasabi natin na family-oriented at mapagmahal ang mga tao dito sa barangay niyo. Saludo ako sa inyo. Paano ko sabihin masarap? Manyaman. Manyaman. Manyaman ing sukit. Manyaman insukit. Masarap ang sukit. Yo! Mission 3 accomplished! Nay, tay, malako salamat kamuyungan, hindi lang ho sa inyong apat pero sa buong barangay ng Nabuklod. Maraming salamat ho. Maraming Maraming salamat.